Kaso natin ngayon ay matagal na naging usapin sa Florida dahil sa ang biktima ay kilalang personalidad na nasa likod ng sikat na basketball team ng NBA na Memphis Grizzlies. Natagpuan kasi itong wala ng buhay sa loob ng kanyang bahay noong 2019. Ang itinurong suspect ay ang kanyang asawa at nanay ng dalawa niyang anak. Ang ginawang pagdinig sa kaso ay inabot ng mahabang panahon at talaga namang nagulat ang lahat sa ibinigay na hatol ng hukuman noong 2022. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. January 12, 2019, nang ganap na alas 9 ng umaga, ay nakatanggap ng tawag ang 911 sa Florida. Ang caller ay nagpakilala na si Daniel Redlick. Ayon sa kanya, ay inatake ang kanyang asawa sa puso at kailangan nila ng tulong. Agad namang tumugon ang emergency response, subalit nang dumating sila sa bahay ng mga Redlick, ay iba ang tagpo na sumulubong sa kanila. Pagpasok pa lamang nila sa loob ng bahay, ay sumalubong na sa kanila ang matapang na amoy ng cleaning detergent. Pagpasok sa living room, ay nadaanan nila ang isang timba na puno ng kulay pulang tubig at sa sahig ay nakahiga ang isang lalaki na naliligo sa sariling dugo, sanhi ng mga tinamong saksak sa katawan. Nakita din nila doon ang isang babae na siyang tumawag sa 911. May mga sugat ito sa pulso. Agad na nagsagawa ang paramedic ng first aid bago nila ito dinala sa ospital. Kasunod niyon ay dumating ang mga investigating officers at forensic units sa lugar para simulan ang investigasyon. Maliwanag kasi sa kanilang dinatnan na ang biktima ay hindi namatay sanhi ng atake sa puso, kundi pinatay ito base na rin sa mga tinamo nitong tama ng saksak sa kanyang katawan. Ang biktima ay kinilalang si Michael Redlick. Nakakita ang forensic team ng mga bakas ng dugo sa loob ng bahay at ang mga iyon ay nakumpirma na dugo ng biktima. Ang pulang tubig naman na nasa timba na kanilang nakita ay nakumpirma din na dugo na humalo sa tubig. Base sa traces ng dugo, ang biktima ay hinila mula sa kwarto papunta ng living room. At kahit pa nga sinubukang linisin ang mga marka ng dugo, ay hindi nito nagawang mabura ng tuluyan ang mga ebidensya. Nagawa ring makakita ng mga investigador ng mga marka ng dugo na tumalsik sa dingding at ilang bahagi ng silid. Nakakita din sila ng isang kutsilyo papasok sa kusina at 3 pang maliliit na kutsilyo sa lababo. Sa mga pagkakataong iyon ay iisa lamang ang alam ng mga detectives na makakasagot ng kanilang mga katanungan kung ano ang nangyari sa loob ng bahay. Ito ay ang babae na tumawag sa 911 at natagpuan nila sa crime scene na si Daniel Redlick. Kaya naman, nang kumpirmahin ng attending physician na ligtas na ito, ay agad nila itong kinausap. Sa interview, ay napansin nila ang pabago-bago nitong mga salaysay. Una ay sinabi niya na nagpakamatay ito matapos ang kanilang pag-aaway. Subalit hindi ito pinaniwalaan ng mga experts. Ayon sa kanila, ang mga sugat na tinamo ng biktima ay hindi maaaring ginawa nito sa kanyang sarili. At katakataka rin na base sa resulta ng autopsy sa katawan, ang biktima ay namatay dahil sa labis na dami ng dugo na nawala sa katawan nito. Base sa natamo nitong sugat, kung ito ay agad na naidala sa ospital at nalapatan ng unang lunas, ay maisasalba pa ang buhay ng biktima. Bukod dito, ay may hiwa din ito sa kaliwang mata. Napag-alaman din sa ginawang toxicological test na mataas ang antas ng alcohol sa kanyang sistema. Ayon sa statement ng anak na babae ni Michael at Daniel noong January 10, 2019, ay nagkaroon ng pag-aaway ang dalawa. Umuwi ang kanyang ama na lasing at sinugod nito ang asawa na noon ay nagtatago sa banyo, pero nagawa niya itong pakalmahin. Nang mapakalma ang ama ay umalis ng bahay ang ina nilang si Daniel at umuwi lamang na makatulog na si Michael. Ayon kay Jadine, ay iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang nagalit ng husto ang kanyang ama at paulit-ulit itong humingi ng paumanhin sa mga investigador. Kasunod ng paulit-ulit niyang sinasabi na mabait, mapagmahal at sobrang lambing ng kanilang ama.
Sinabi din nito na ang kanilang inang si Daniel ang palaging pinagsisimula ng gulo. Kinabukasan January 11, 2019, ay muling nagkaayos ang kanilang mga magulang at sinama pa sila ng ama na nanood ng soccer game dahil sa mahilig sila sa sports. Nang gabing iyon ay kapansin-pansin umano ang pagiging tahimik ng kanilang ina at palagi itong dumidistansya sa kanila. Pagsapit ng gabi ay nauna nang umuwi ang ama nilang si Michael. Sa halip na umuwi sa kanilang bahay, ay dinala sila ni Daniel sa bahay ng isang kaibigan at sinabing doon muna silang magkapatid, matutulog dahil sa may pag-uusapan silang dalawa ni Michael. Pag-alis ayon kay Daniel, ay dumaan pa siya sa McDonald's para mag-take out ng pagkain bago umuwi. Dinatnan niya sa bahay ang asawa na lasing. Habang magkasamang kumakain ng binili niyang dinner, ay nakatanggap siya ng message mula sa hindi niya kilalang lalaki. Ayon kay Daniel, ay sarcastically na kinagat ni Michael ang kinakaing burger at idinura sa kanya bago siya nito inatake at tangkang sasakalin. Para ipagtanggol ang sarili, ay kinuha niya kahit na anong bagay na malapit sa kanya at dito nga ay nahawakan niya ang kutsilyo na siyang isinaksak niya sa dibdib ng asawa. Dahil sa tinamong saksak ay natumba ito sa sahig at nagsimulang lumabas sa sugat nito ang malakas na daloy ng dugo. Ayon kay Daniel ay tumawag siya ng emergency, subalit ibang number ang kanyang nadayal. Sa labis sa pagkabigla ay humiga siya sa tabi ng dugo ang asawa at nakatulog. Nang muli siyang makagkamalay ay mataas na ang araw at nakita niya ang asawa na hindi na humihinga. Ayon kay Daniel ay sinubukan niya pang kitilin ang sarili kaya siya may sugat sa kanyang pulso. Subalit nang hindi niya ito magawa ay tumawag siya sa 911. Tinanong din siya ng mga investigador kung bakit siya nagsinungaling sa 911. Pinaliwanag niya naman na natakot siya at nag-alala dahil baka hindi siya paniwalaan na ipinagtanggol niya lamang ang sarili. Subalit hindi nila ito pinaniwalaan dahil base pa rin sa ginawa nilang investigasyon. Ilang araw bago ang krimen ay nasangkot ito sa isang insidente ng pakikipag-away sa ilang kaibigan. Nang dumating ang mga pulis sa lugar ay nanlaban pa ito at kinagat pa ang isa sa mga officers. Tumanggi din ito na makipag-cooperate kaya naman ay kinasuhan ito ng hindi maayos sa pag-uugali at resisting arrest. Maliban dito ay nadiskubre din ng mga investigador sa cellphone nito na nakasign up ito sa dating sites at nakikipag-usap sa iba't ibang lalaki. Maging sa profile status nito sa social media ay single at walang asawa ang nakalagay. Subalit ayon kay Daniel ay ginawa niya lamang iyon para pasakitan ng asawa dahil sa pambababae nito. Ayon kay Daniel ay labis siyang nasaktan dahil sa ginawang pagluloko ng asawa gayong inalay niya ang lahat ng panahon at oras niya sa kanyang pamilya. Ang statement na ito ni Daniel ay ginamit naman laban sa kanya dahil ayon sa kanila, ang ginawa nitong pagpatay sa asawa ay planado dahil sa labis na galit na naramdaman nito nang lukuhin siya ng biktima. Subalit ang mga paratang na ito ay pinabulaanan naman ng mga abogado ni Daniel Redlick at sinabi nila na ang ginawang pagpatay ni Daniel sa asawa ay dahil sa pagtatanggol nito sa kanyang sarili. Para patunayan ang kanilang claim, ay iprinisinta nila ang mga ebidensya at testimonya ng mga nakasaksi sa dinanas na emotional at physical abuse ni Daniel mula sa asawang si Michael Redlick. Si Daniel Aquino ay pinanganak noong 1976 sa Florida, bago lumipat ang kanyang pamilya sa Cleveland, Ohio. Ayon sa mga kamag-anak ay lumaki si Daniel na mabait, magalang at disiplinadong bata. Siya ang panganay sa kanilang magkakapatid. Habang lumalaki ay lalo pa nga itong hinahangaan dahil sa natatangi nitong ganda. Pagka-graduate nito ng high school ay nag-enroll ito sa Valencia College kung saan siya ay nagtapos ng kursong Associate of Arts degree. Muli itong kumuha ng psychology course sa Baldwin Wallace University. Ganap ng dalaga si Daniel na mag-divorce ang kanyang mga magulang at muling magpakasal ang kanyang ina noong 1996. Nagpakasal ito sa kanyang stepfather na si Michael Redlick na siya niya ring mapapangasawa. Si Michael Redlick ay pinanganak naman noong May 1, 1953 sa Cleveland, Ohio. 23 years ang tanda nito kay Daniel. Nang magpakasal ang kanyang ina at si Michael ay tuluyan nang bumukod si Daniel at nanirahan ng mag-isa.
Naiwan sa pangangalaga ng kanyang ina ang mga nakababata niyang kapatid. Subalit hindi nagtagal ang pagsasama ng dalawa dahil na-diagnose ng kanyang ina na may breast cancer. Buti na lamang ay may health insurance si Michael, kaya naman nagawa nilang mapagamot ang ina. Subalit makalipas ang 2 taon, ay tuluyan na itong namaalam noong 1999. Naiwan sa pangangalaga ni Michael Redlick ang mga nakababatang kapatid ni Daniel. Dahil sa may trabaho si Michael Redlick na noon na isang professor, ay pinakiusapan niya si Daniel na tulungan siya sa pag-aalaga sa kanyang mga kapatid, na pinaunlakan naman ni Daniel. Kaya naman mula ng araw na iyon, ang 22 years old na si Daniel Aquino at ang mga nakababata niyang kapatid at ang stepfather na si Michael Redlick ay tumira sa iisang bubong. Noong una, ang kanilang relasyon ay nagsimula sa pagiging magkaibigan. Inalagaan ni Daniel ang mga kapatid sa umaga habang nagtatrabaho si Michael at pumapasok naman siya sa trabaho sa gabi. Nang mga panahong iyon ay nagsisimula ng makilala si Michael Redlick sa kanyang karera sa professional sports kung saan ay ito ang nagiging responsible sa pagre-recruit ng mga manlalaro. Sa paglipas ng araw ay tuluyan na itong napamahal sa mga bata at naging komportable na rin ito kay Daniel. Hanggang sa tuluyan ng mahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa. Noong una ay pinilit ni Daniel na itago ang kanilang relasyon, lalo na sa kanyang mga kapatid at kamag-anak. Nang magsimulang makilala si Michael Redlick sa kanyang karera, ay nagkaroon siya ng mga connections, kaya naman madali niyang naipasok si Daniel sa isang magandang trabaho sa advertising agency. Mas lalo pang ang gumanda ang takbo ng kanilang pamumuhay nang mapromote si Michael Redlick bilang Vice President ng Corporate Sale ng Memphis Grizzlies, isang sikat na American basketball team sa NBA. Subalit ang kanyang bagong trabaho ay nangangailangan ng paglipat niya ng ibang lugar. Nang mga panahong iyon ay malalaki na ang mga kapatid ni Daniel at kaya na nila ang kanilang mga sarili. Niyaya ni Michael si Daniel na sumama sa kanya, subalit tumanggi ito. Gayunpaman ay nagpatuloy ang lihim nilang relasyon kahit pa nga sila ay magkalayo. Kahit na malayo sa isa't isa ay nagagawa pa rin magkita ng dalawa ng patago. Minsan ay pinakita ni Michael kay Daniel ang binili nito ng bahay na matatagpuan malapit sa ilog ng Mississippi. Nang masigurong maayos na ang kalagayan ng mga kapatid ay tuluyan nang sumama si Daniel kay Michael Redlick. Ayon kay Daniel, ay okay naman ang kanilang naging pagsasama noong una. Subalit ang trabaho ni Michael ay nagdulot sa kanya ng karagdagang responsibilidad at stress. At para aliwin ang sarili, ay nagsimula itong uminom ng alak, hanggang sa hanap-hanapin na ito ng kanyang katawan. May mga pagkakataon na umuwi ito ng bahay na lasing na siyang pinagmumula ng kanilang pag-aaway. Ganun pa man ay sinubukan ni Daniel na intindihin ng asawa. Malimit naman itong humingi ng tawad at nangangakong hindi na uulit. Subalit ang mga pangako nito ay palagi nitong binabali. Minsan ay nakalimutan ni Michael ang kanilang planong dinner na labis na ikinagalit ni Daniel. Nang makauwi ito ay hindi na niya napigilan ng sarili na isumbat dito ang kanyang mga pagkukulang. Subalit nang makalapit siya sa pintuan, ay bigla na lamang siya nitong hinawakan sa ulo at malakas na inihampas ang kanyang mukha sa pader. Sobrang lakas at namalayan niya na lang na puro dugo na ang kanyang mukha at damit. Nang mahimasmasan ay agad naman itong humingi ng tawad at paulit-ulit na sinabi sa kanya na hindi niya sinasadya. Dinala siya nito sa kakilala nitong doktor. Pagkatapos na malapatan ng first aid, ay pinayuhan sila nito na kumonsulta sa dentista at plastic surgeon dahil sa nagtamo siya ng mga malalalang sugat sa mukha at natanggal din ang ilang ngipin niya sa harapan. Pagkatapos na yun ay naging maasikaso ito at maalalahanin. Dahil nga sa mahal niya si Michael, ay pinatawad niya ito. Mahigpit kasi ang batas sa Amerika pagdating sa domestic violence at ayaw niya na masira ang trabaho nito. Subalit hindi doon natapos ang pang-aabuso ni Michael Redlick sa kanya at nasundan pa ito ng mga pananakit. Taong 2003 ay isinilang ni Daniel ang panganay nilang anak na babae na si Jaden. Taong 2004 ay nagdesisyon ang dalawa na magpakasal kahit pa nga tutol dito ang kanilang mga pamilya at kamag-anak.
Nang mga panahong iyon ay nagsimula namang magkaproblema si Michael sa kanyang trabaho dahil sa pagbabago ng management at hindi nito nakuha ang pinakaaasam-asam na promosyon. Taong 2010 ay isinilang ni Daniel ang bunsong anak na lalaki na si Sawyer, kasabay ng sunod-sunod na problema na kinakaharap ng asawang si Michael sa trabaho. Kaya naman malimit itong uminom ng alak at umuwi ng lasing. Minsan nga ay nagkaroon sila ng pagtatalo at sinakal siya nito. Buti na lamang at nagawa niyang makawala. Sa pagkakataong iyon ay hindi na niya kayang unawain ng asawa. Kaya naman ay nilayasan niya ito kasama ang dalawang anak. Muli naman siyang sinuyo ni Michael at nangakong hindi na uulit. Dahil sa nature ng trabaho ni Michael ay malimit na madestino ito sa iba't ibang lugar na siyang naging dahilan ng malimit nilang paglipat ng tirahan. Tumira ang pamilya sa California ng 5 taon at taong 2014 ay muling nalipat si Michael ng assignment sa Indiana. Dahil nga kailangan pa nila ng muling ibenta ang kanilang bahay ay nauna si Michael na umalis. Naiwan si Daniel at ang dalawang anak sa California hanggat hindi na ibebenta ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang proseso ay tumagal ng halos 1 taon. Sa mga panahong ito ay unti-unti nang nagbago ang relasyon ni Daniel at Michael Redlick. Sa pagkakalayo ay naging mailap ang dalawa sa isa't isa at madalang nang mag-usap. Kaya naman nang muli silang magkasama ay muli silang naharap sa mga bagong issues. Nagsimula na kasing paratangan ni Daniel si Michael na may ibang babae. Maliban dito ay nagsimula na itong dumistansya sa kanya. Subalit ipinaliwanag naman ni Michael sa kanya na ito ay hindi dahil sa may iba siyang babae, kundi dahil sa kanyang edad. Para resolbahan ang problema ay nagdesisyon ang mag-asawa na sumailalim sa isang hormone injections at testosterone injections. Ang nasabing proseso ay nakatulong ng malaki para muling maging aktibo si Michael physically at mentally. Gayunpaman sa kabila nito ay patuloy na naging abusado ang kanyang asawa at malimit pa rin itong uminom ng alak at manakit. Subalit ang lahat ng iyon ay kanyang tiniis sa mahabang panahon dahil sa labis niya itong mahal. Bago matapos ang taong 2014, ay bumalik sila ng Florida mula sa Indiana. Sa pagkakataong ito ay nagdesisyon na si Michael na baguhin na ang kanyang karera. Iniwan nito ang dating trabaho at natanggap naman bilang Director ng External Affairs and Partnership Programs sa University of Central Florida, kung saan siya ay nagsimulang magturo kahit pa nga di hamak na maliit ang kanyang kinikita kesa sa trabaho niya sa NBA. Noong una ay nangupahan ng pamilya ng bahay at makalipas ang 1 taon ay nagawa na nilang makabili ng sariling property sa Winter Park. Sa pagbabago ng trabaho ni Michael, akala ni Daniel ay magbabago na ito, subalit patuloy pa rin ito sa ginagawang pang-aabuso. Hindi nagtagal ay natutunan na rin ni Daniel ang pag-inom ng alak dahil sa labis na stress. Ang pag-inom niya ng alak ay lalo pang ang dumagdag sa kanilang malimit na pag-aaway, hanggang sa tuluyan na nga silang maghiwalay noong 2016. Kahit nga magkahiwalay na, ay patuloy pa rin na dinadalaw ni Michael ang mga anak at sinusuportahan ng pamilya financially. Si Daniel naman ay nagkaroon na din ng sariling trabaho. Kahit nahiwalay na ang dalawa ay patuloy pa rin silang nagkikita. Pumupunta si Michael sa bahay at umaalis kung kailan nito gusto. Isang araw noong October 2016 ayon kay Daniel ay nagkaroon ng isang di niya malilimutang pangyayari. Dahil sinubukan siyang sagasaan ng asawa ng sasakyan nito, buti na lamang at nagawa niyang makatalon sa damuhan. Pagkatapos ng pangyayari ay nagtungo siya sa police station para i-report ang asawa. Subalit mabilis ding nagbago ang kanyang isip at bigla na lamang umalis. Matapos iyon ay muling nagkaayos ang dalawa at muling nagsama sa iisang bahay kasama ang dalawang anak. Dito ay pinakita ng depensa na si Michael Redlick ay isang manggagamit at predator. Dahil matapos na mamatay ang ina ni Daniel ay sinamantala nito ang kahinaan ng dalaga para punan ang kanyang pangangailangan. Gayunpaman ay nanindigan ng prosecution na planado at sinadya ni Daniel ang pagpatay sa asawa. Idagdag pa ang ginawa nitong paglilinis ng crime scene at pagtatangka na iligaw ang investigasyon. Sa mga pagdinig ay inalok ng prosecution si Daniel Redlick ng offer
na magplito ng guilty sa kasong pagpatay kapalit ng mas mababang sentensya na 10 taong pagkakakulong. Kapalit ng habang buhay na pagkakakulong kung siya ay mapapatunayang nagkasala. Ang alok na ito ng prosecution ay hindi tinanggap ni Daniel at nanindigan siyang ipinagtanggol niya lamang ang kanyang sarili at hindi niya sinasadya ang pagpatay sa asawa. Kaya naman ang labanang legal sa pagitan ng prosecution at depensa ay talaga namang inabot ng mahabang panahon at sinubaybayan ng marami. Hanggang noong July 17, 2022 ay tuluyan ang naglabas ng hatol ang hukuman. At dito nga ayon sa mga jurors, ang pagpatay kay Michael Redlick ay hindi sinasadya at nagawa lamang iyon ni Daniel dahil sa ipinagtanggol nito ang sarili. Gayunpaman ay maliwanag naman na nagkasala ang nasasakdal sa ginawa nitong pagtamper sa mga ebidensya. Kaya naman ay pinatawan nito ng 5 taong pagkakakulong. Subalit dahil sa matagal na ito sa nasa kustodiya ng mga pulis, habang dinidinig ang kaso, ay tuluyan na nga itong pinalaya noong August 5, 2022. Sa inyo pong palagay, makatarungan at patas ba ang ibinigay na hatol ng hukuman o ang mga hurado ay matalinong naligaw sa paniniwalang si Daniel Redlick ay biktima ng pang-aabuso ng kanyang pumanaw na asawa? Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.